Yan, si PRD nagpunta sa puntod ng kanyang nanay. Nakita mo yung sasakyan niya? Oh, nakita mo yung sasakyan niya? Ang pangalan ng sasakyan niya ay ano yan? Durama? Ang pangalan nito? Ano sasakyan to? Durango ba to? Durango? Uy, hindi mo naman sasakyan yan, PRD ah. Nanghiram ka na naman. Uy, bilib na bilib pa naman ako kay Saldi ko. Oh, balita ko si Saldi ko bumili pa ng helicopter, bumili pa ng jet fighter. Hindi jet fighter, ng jet. Tanginan yan. Ang tindi ng congressman na yan, oh. Ang daming pera, bumaba sa probinsya niya, tapos kung ano-anong pinagbibili. Di umano ah. O kasi may mga nagsabi, may bumili daw. Di ba? May bumili daw ng ano niya, may sinasabi yung mga nakikita nating ano. Sino ba to? Yung si dating Comelec N-Bank chairman. Yun yung tumakbo sa yung PWD party list, si Guanzon. Galit na galit si Guanzon. Pucha yan, talaga naman. Ibinisto niya, bumili daw ng chopper at saka ng jet. Oh, pero ito, tingnan ninyo, ano sasakyan ni PRD? Meron ba siyang Mercedes-Benz? Oh, Rowena Guanzon yun. Oh, meron ba siyang Mercedes? Meron ba siyang Escalade? Samantalang to si Abante, pastor lang ng iilan lang yata yung membro ni Abante, lilima. Puro kamag-anak niya pa. Tapos ang yaman-yaman niya, meron pa siyang Escalade na bulletproof. Ang 10 milyon, 11 milyon na yung bulletproof eh. Oh, so yung bulletproof niya ganun kamahal, yung kotse magkano kamahal? Mga 6, 7, 8 million. Tanga na 8 million plus 10, 18 million sasakyan lang. Saan ka makakita ng pastor tapos bulletproof yung sasakyan? Tanga, pagka kinuha ka ni Satanas, kahit naka-bulletproof ka, hindi ka makakatakas. Oh, pero ito si PRD, simple lang yan. Ganyan lang yan. Tinan nyo yung mga suot. Yung mga suot, parang 300 sa Baklaran eh. O, pakinggan natin, panoorin natin itong pagbisita ni PRD sa kanyang yumaong ina dyan sa Davao. PRD, ikaw ba nagpa-change oil ka na nung sasakyan? Ang lakas nung tunog ng makina, parang truck. PRD, siguro ginastos mo pa masahe. Papunta ng Senado yung pang-change oil noong sasakyan mo. Ang ingay. Pucha, parang kuliglig. Sabi ni Escape Josephine, 18 million ang bulletproof. Hindi, 11 million. 10 hanggang 11 million lang yan. Oh, alam mo kung bakit? Pinabulletproof ko yung motor ko. Oo, kakapabulletproof ko lang nung motor ko eh. Oh, para pag binaril yung motor ko, hindi tatabla ng bala. Oh, sige, diretso. Atang-atang si Moa. Ang lakas, PRD. Padalang kita PRD ng langis. Palitan mo yung langis nung sasakyan ha. Tangina, bulok-bulok na yan ha. Ibang klase talaga to si PRRD, no? Ito ang talagang presidente na alam mo hindi nagnakaw. O kahit man lang change oil nung sasakyan niya, hindi man nila magawa. Visit kasi itong Senado, pinatawag-tawag pa. Yan tuloy, nagastos yung pera. Layo na. Ang layo na ni PRD, naririnig pa yung makina. Huy, patay mo na yung makina. Hindi ko na pwedeng patayin to, baka hindi na mag-start. PRD, anong makina nung sasakyan mo? Rusi? Ang lakas eh.
Pucha, ganyang ka-rockstar si PRD. O, pati pagbisita niya sa Puntod, binalita ng TV5, di ba? O, sabi ko nga sa inyo, dito mo talaga makikita na iba ang mga Duterte. Kung ang mga Duterte laos na, kung ang mga Duterte katulad nung sinasabi ng mga vloggers ni Bongbong Marcos na mga putang ina kulang sa buwan at mga putok sa buho. O kung ikaw ay kung makikinig ka sa kanila na laos na daw ito, putya, saan ka makakita ng laos? May laos bang pupunta ka lang sa sementeryo walang nagsasalita, nakatutok lang sa iyo yung camera na ganyan? Oh. I-comment nyo dyan, kayo ba ay naniniwala na laos na si PRD? Alam nyo ba nagpunta ako ng probinsya? Punta ako ng probinsya, no? Siyempre, alam mo naman, ang Pangasinan, La Union, Ilocos, ayan, mga probinsya na yan, solid yan. Marcos mga yan. Oh. Solid yan, Marcos ang mga yan. Oh, nung nagpunta ako, syempre alam alam nila na nagko-content tayo. Pucha, alam mo ba na lahat sila sinasabi nila, grabe si Duterte, no? Grabe yung matanda na yun, talagang pinaulanan sila ng mura. Oh, ang tapang talaga nung matanda na yun. Lahat sila bilib na bilib kay Duterte. Ito mga to, non-political to, mga magsasaka to, ha. Mga magsasaka to. Tapos sinabi pa nga niyan sa akin nung chewing ko. Alam mo ba, si BBM, namigay ng tigsa 10,000 sa mga, sa mga magsasaka dito. Ay, ang daming tao. Sobrang daming tao nagpunta. Oh, nakakuha ka? Hindi. Tangina, 5 lang binigyan. Walang hiya na yan. Pero sa totoo lang, sa probinsya namin, ang lakas talaga ni Bongbong doon. Pero unti-unti, na sila. Nagigising na sila sa katotohanan. Kasi, gulat sila eh. Sabi nila, matindi, no? Hindi nila napakulong. Makukulong kaya yun? Ang daming sinabi, ang dami daw niyang pinatay eh. Sabi ko, baka makulong na yung bukas. Sa Lunes. Sabi ko, baka talagang sikat na sikat si Duterte. Kahit na yung mga mahina ang signal dun. Halos nakakapanood lang sila sa TV. Pero isa pa rin ang sinasabi nila. Isa lang ang tanong ko eh. Sabi ko, yung dating mga adik dito, naubos ba? Ang dami na naman. Andiyo dyan na naman, yung anak ni Mitring, yung anak ni Perdi. Nandiyo dyan na naman, umalis na yung dito, nandito na naman. Ang payat na naman. Sabi ni Anharot, wala na, dismayado na rin mga BBM dun sa amin. Ano pa din, kumbaga, doon ko lang din na-realize na ang laki rin talaga ng impact nung ginagawa nilang pagbibigay ng ayuda dahil doon sa mga wala namang pakialam sa politika, yung hindi naman pinag-aaralan yung mga senatoriable, sila Inday Sara, yung mga Duterte. Yung focus lang sila sa kanilang ginagawa, magtanim, mag-araro, o yung parang wala na silang panahon para sa politika sa buhay nila. Alam mo, kaya magaling din talaga sila Bongbong tsaka si Romualdez eh. Ang napapansin nyo, nagbibigay sila hindi dito sa Metro Manila. Nagbibigay sila sa mga probinsya. Kasi yun yung nila eh. Yun talaga yung gusto nilang mangyari. Etong mga nandirito sa probinsya na to, hindi to masyadong mga nakakanood ng mga YouTube. Tapos meron tong TV pero walang cable. So ang napapanood nito, GMA tsaka TV5. So dito tayo mamigay ng ayuda. Oo, kasi para maisip nila na tayo pinakamagaling. Kasi ganun talaga yung mga mahihirap. Alam mo yung talaga, yung recipe ng pangbubudol. Master talaga ng magpinsang abnoy na yan. Sabi pa nga nung mga tao doon sa probinsya namin, pag kaya nanalo kaya si Inday Sara, matutuloy pa kaya yung ayuda? Nalungkot ako noon.
Oo, nalungkot ako. Pagod na ako. Pagod na ako magpaliwanag. Sabi mo, isang buong maghapon, nilalapitan ako, tapos nagtatanong sa politika. Para akong ano dun. Si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Si Pastor Apollo, tatakbo Kibuloy. Tatakbo ba? Paano tatakbo yun? Nakakulong. As in talagang sabi ko mga mangmang talaga. Hindi naman siguro mangmang na tanga, ha? Pero wala silang alam kasi nga hindi sila interesado. O kaya sabi ko, ikaw hindi ka na makakatikim sa akin ng 4 kantos, ha? Pag di mo binoto si Pastor Kibuloy, ha? Si Pastor Kibuloy, boboto mo yung senador, ha? O kaya doon ko na-realize na talagang importante pala talaga na nakakausap natin sila kasi yung araw na yun, ang dami kong na bago isip. Ang dami kong nakausap, ang dami kong nakumbinse. Pero alam mo ilan yung ilan yung mga residente ng barangay namin. Mantakin mo, at least siguro mga 90% nung nung barangay namin. Walang alam sa politika. Kaya doon nakakapagbili ng boto yung mga congressman. Ayan, sila tambaluslos. Kasi nga, pag tumanggap sa iyo yun, maaalala ka na noon. So pag tumakbo ka, binigyan ako nito ng 10,000 dati. Yun ang estado ng Pilipinas. Nakakalungkot pero we really need to work harder para mas lalo nating maparating sa mga kababayan natin yung mga totoong nangyayari sa gobyerno. Kailangan nating iparating yun sa kanila, lalong-lalo na dun sa mga hindi interesado sa politika. Kayo, kung may mga kamag-anak kayo, kaya nga yun ang sinasabi namin lagi. Pag may kamag-anak kayo at kayo ay may mga OFW ka, di ka makakaboto, may kamag-anak ka, try to educate, kung may mga GC kayo, try to educate your relatives regarding sa estado ng buhay ng Pilipinas and regarding dun sa mga tao na may malaking posibilidad na maging mga matitinong mga senador at congressman.